Nangako ang Transparency Commission ng Commission on Elections lalo na't nagkalat raw ngayon ang tinatawag na false election profits. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Magiging secure at transparent ang halalan sa darating na Mayo. Yan ang pinanindigan ng Commission on Elections sa isang forum ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sinisigurado ng komisyon na bawat ganap at hakbangin ng COMELEC dokumentado. Pati nga raw manufacturing ng mga automated counting machine, kasama ang Citizens Arm at ang media. Ito po, napuntahan nila yung manufacturing plant. Kung saan ginagawa, paano, gano'n ka-efficient, ano ang paraan ng pagbubuo ng isang makina. Sinama sila, kasama ang members ng media, kasama ang election practitioners, kasama ang Citizens Arm. Pinuntahan po nila para lang makita. Yun yung issue ng transparency. Sa ginanap na forum, ipinakita ni Garcia sa iba't ibang election watch groups kung paano gumagana ang mga ACM mula sa pag-shade ng mga balota hanggang sa transmission ng mga boto sa COMELEC Central Server. 2 hanggang 3 segundo ang kakailanganin bago tuluyang pumasok sa ACM ang inyong voting sheets. May estimated 14 seconds para i-verify ng ACM kung valid ang pag-shade sa mga balota at kung naka-assign nga ba talaga ang voting sheet na ipinasok sa presinto kung saan ka bumoto. Pagkatapos, lalabas sa 14-inch na screen na ito ang picture ng balota mo na magsisilbing resibo kung tama ang nakuhang impormasyon ng makina. Ayon sa COMELEC, 100% sure sila na hindi magkakamali ang mga ACM sa pagbasa ng mga boto o di kaya sa pagpipreview nito sa mga lalabas na ballot picture. Kung meron man daw magrereklamo, maaari silang mag-fill out ng isang challenge form na maaaring maging isang basihan ng isang election protest. Sa isang pahayag na inilabas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, dapat daw mag-ingat ang publiko sa tinatawag nitong false election profits. Kasunod yan ng pagsasampa ng isang cyber libel complaint ng COMELEC kay Vice Mayoral candidate Attorney Harold Respicio. Sa isa kasing viral Facebook video, pinakita ni Respicio kung paano umano pwedeng i-hack ang resulta ng halalan. Buwelta ng CICC, masyadong complex ang automated election system para i-hack ng ganoon kadali. May buwelta rin si Chairman Garcia sa mga nagsasabing hindi tumatanggap ang COMELEC ng kritisismo. Nilalabanan lang daw nila ang disinformasyon. Pero ang problem po kasi natin is how do you fight disinformation, misinformation, and fake news? Okay lang po, sabihin natin incompetent kasi mga taga-COMELEC. Wala pa tayong problema doon. Hindi po debatable yon. Baka nga tanggapin pa namin yon. Pero pag sinabi po natin na yung machine ay nakakonect sa internet, teka po muna, mukhang hindi po tamang kritisismo yon. Kasi mukhang fake news po yun or misinformation. Kasi kahit po yung mga experts natin, mag-a-agree, hindi po siya nakakonect. Kahit po si Sir, ay mag-a-agree, hindi po siya nakakonect sa internet. Eh, paano po yung lawyer po siya eh? Accountant nang galing sa, sabi niya, number 1 na accounting firm sa buong mundo. Tapos expert sa IT. Paano nakakonect po sa internet? Hindi po ba something is wrong with that? Target ng komisyon na makuha ang international certification ng security at integrity ng automated election system bago matapos ang Marso. Dagdag ni Garcia, pati Department of Science and Technology magsasagawa ng kanilang sariling pagsusuri sa mga makina para masiguradong transparent at malinis ang halalan sa Mayo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.